Pumalag ang ilang kongresista sa sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakaramdam siya ng betrayal to the max. Ayon sa mga mambabatas, ginawa lamang ng pamahalaan ang obligasyon ng bansa kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Ngayong nasa The Hague, Netherlands na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kanyang kasong crimes against humanity, naniniwala ang ilang kongresista na mabibigyan siya ng due process kahit hindi umano ito naibigay sa libo-libong biktima ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang war on drugs. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, inaasang matatagalan ang paglilitis ng kaso ni Duterte pero sana'y sa huli manaig dito ang katotohanan at hustisya. Nababalitaan ko, it would take daw 7 to 8 years yung trial. Pero sabi ko, sana hindi naman tumagal ng ganun. Siyempre ang gusto natin ay panagutin si dating Presidente Duterte doon sa nangyaring mga patayan sa panahon ng kanyang programa. Sa isang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa, sinabi niyang betrayal to the max umano ang naramdaman niya sa takbo ng mga pangyayari ngayon. Pero umalma naman dito sina House Assistant Majority Leaders Jay Conghun at Ernix Junicio, lalo pat ginawa lang daw ng administrasyon ang kanilang obligasyon. They were merely doing their duty, our duty sa Interpol, because meron tayong standing relationship with the Interpol. That's one of the reasons why nahuli si Alice Guo. So it's mini-maintain ng bansa natin at ng ating Pangulo yung relationship natin with Interpol. Hindi ko alam kung saan nanggagaling si Senator Bato, pero kailangan niyang trapin yung kaso. We are a country that governs by certain rules, Kailangan nating harapin yung mga kaso na pina-file sa atin, at walang exempted doon. Sa ngayon, hiling ng mga mambabatas sana'y matigil na rin ang pagkalat ng mga fake news ukol sa issue. Sa March 28, 80th birthday naman ni dating Pangulong Duterte at ang mga kongresista may hiling daw para sa kanya. Sa ating dating Presidente, sana po ay magpalakas kayo, maging healthy para maharap ninyo yung inyong kaso. Mabigyan siya ng lakas para harapin mas lalo yung kanyang mga kinaharap na problema ngayong mga panahon. Malakas sa pangangatawan at prayers, nabigyan sana siya ng tamang gabay ng Panginoon para lumabas yung katotohanan. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.